Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maganda po ang paksa natin sa araw na ito. Mahalagang paksa. Ang tungkol po sa pagyao, tungkol sa kamatayan, ang pagyao ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maganda itong paksain natin para po malaman ng Muslim ang katotohanan tungkol po sa pagyao ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gawin nating punto por punto para compartmentalized ang ating pagtatalakay. Unang punto, mga sintomas ng pamamaalam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noong ang panawagan ng Islam ay maging lubos na at namamayani na ang bagong pananampalataya sa buong sitwasyon, ay nagsimula ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na magpamalas ng mga sintomas o mga tanda na nangangahulugang pamamaalam. Malinaw ang mga ito sa kanyang mga sumusunod na salita at mga gawa. Una, na palatandaan. Sa buwan ng Ramadan sa ika-10 ng Al-Hijra, ay inihiwalay niyang mag-isa ang kanyang sarili sa loob ng 20 araw ng salungat sa 10 araw na kinagawian. Pangalawa, na tanda. Si Anghel Gabriel alayhi salam ay ni-review ang Quran sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 2 beses. Pangatlong tanda. Ang kanyang mga salita sa pamamaalam na Hajj na sinabi niya, malapit-lapit na pakahulugan niya, hindi ko alam kung magtatagpo pa ba tayo minsan pa sa lugar na ito pagkaraan ng kasalukuyang taon na ito. Pangapat na tanda. Ang kapahayagan sa kabanatang An-Nasr sa loob ng mga araw ng At-Tashriq. Kaya't noong ipadala ito sa kanya, ay na-realize niya na panahon na ng paghihiwalay o pamamaalam, at ang sura na ito ay isang anunsyo ng papalapit niyang kamatayan. Number 5. Sa mga unang araw ng Safar, sa ika-11 taon ng Al-Hijra, ay lumabas tungong Uhud ang propeta sallallahu alaihi wasallam at nagsagawa ng panalangin pamamaalam sa mga martir. Tila baga isang parehong pamamaalam sa patay at sa buhay. Pagkatapos ay umakyat siya sa membar o pulpito at nagsalita sa mga tao ng paganito. Anya, mauuna ako sa inyo at naging saksi ako sa inyo. Sumpa man sa Allah
makakatagpo ninyo ako sa batis, ibig sabihin sa fountain, nang malapit na ibinigay sa akin ang mga susi ng mga makamundong yaman. Sumpa man sa Allah, hindi ko kinatatakutan sa inyo na kayo ay maging mga musyrik pagkatapos ko. Ngunit talagang kinatatakutan ko na ang pagkakamit ng mga makamundong yaman ay tutukso sa inyo upang hatawin ang liig ng isa't isa. Pinaka-authentic po na hadith ang ating source, Sahih al-Bukhari, Volume 2, Hadith number 585. Number 6 na palatandaan, isang araw, sa hating gabi, ay pumunta siya sa sementeryo ng Al-Baqi' at nanalangin sa Allah na patawarin ang mga martir sa Islam. Sinabi niya ang pagganito, malapit-lapit na pagkahulugan. Ang kapayapaan ay sumainyong mga nananahanan sa puntod. Nawa ang umagang parating sa inyo ay maging mas maginhawa kaysa sa dumarating sa mga buhay. Ang mga pagdurusa ay dumarating sa kanila ng tulad sa mga namumuong ulap ng isang madilim na gabi. Ang huli sa mga ito ay nakasunod sa una. Ang huli ay pasan ang mas maraming kasamaan kaysa sa una. Pinaginhawa niya sila sa pagsasabing, susunod kami sa inyo. Punto numero 2. Ang simula ng karamdaman. Ang simula ng kanyang sakit. Nang Lunes, noong ika-29 ng buwan ng Safar, sa ika-11 taon ng Al-Hijra, ay sumali siya sa isang paglilibing sa sementeryo ng Al-Baqi'. Habang papauwi, ay nakadama siya ng sakit ng ulo. Napakataas ng kanyang lagnat, na ang pag-aapoy ng init ay mararamdaman sa ibabaw ng kanyang saplot sa ulo. Pinamunuan niya sa pagdarasal, ibig sabihin nag-imam siya, pinamunuan niya sa pagdarasal ang kamusliman sa loob ng 11 araw, bagamat siya ay may sakit. Ang kabuuang mga araw ng kanyang pagkakasakit ay 13 or 14. Punto numero 3. Ang huling linggo or ang huling 7 araw ng kanyang buhay. Noong tumindi na ang kanyang sakit, ay tinatanong niya ang kanyang mga ginang, saan ba ako titigil bukas? Saan ako titigil? Yun ang kanyang tanong. Naintindihan nila kung anong gusto niya. Ibig sabihin, saan siya naka-schedule sa kanyang mga asawa. Kaya't, hinayaan nila siya na manatili sa kung saan mang gusto niya. Lumipat siya sa silid ni Aisha radhiyallahu anha ng palakad na nakahilig kina Al-Fadl bin Al-Abbas at Ali bin Abi Talib. Nawa, kalugdan sila ng Allah. Nakabindahi ang ulo, na gaya pa rin ng dati, ay hila-hila niya ang kanyang mga paa hanggat sa marating ang silid ni Aisha. Dito niya ginugol ang huling linggo ng kanyang buhay. Sa panahong iyan ay binabasa ni Aisha ang tinatawag na Al-Mu'awwidhat, mga chapter sa Quran na 113 at saka 114, at ng iba pang mga dua
na kanyang naituro kay Aisha. Punto numero 4. 5 araw bago ang kanyang pagyaw. Nang Miyerkules, 5 araw bago yumao, ay tumaas ng napakatindi ang init ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, palatandaan ng tindi ng kanyang karamdaman. Nawalan siya ng malay at nagdusa sa sakit. Sabi niya, buhusan ninyo ako ng 7 kirab. Yung kirab, lalagyan tubig na balat. Buhusan niyo ako ng 7 kirab ng iba't ibang balon upang baka sakaling makalabas ako nang makatagpo ang mga tao at makausap sila. Ang tindi na nga ng kanyang nararamdaman, naiisip pa rin niya ang kanyang mga kasamahan. Malasakit pa rin sa kanyang mga kasamahan ang kanyang nasa isipan, kahit hirap na siya. Kung kaya't, pinaupo nila siya sa isang sisidlan, ginagamit sa paglalaba, kumbaga sa panahon natin ngayon, malaking palanggana, at binuhusan siya ng tubig hanggat sabihin niyang, tama na yan. Pagkatapos, ay pakiramdam niya ay magaling na para pumasok sa masjid. Pumasok siya rito nang nakasaplot ang ulo. Umupo sa pulpito at nagsalita sa mga taong nag-iipon sa kanyang paligid. Sinabi niya ang paganito, La'natullahi alal Yahudi wan Nasara. Sumpain ng Allah ang mga Hudyo at mga Kristiyano dahil sa ginagawa nilang mga lugar ng dasalan ang mga puntod ng mga propeta. Source natin, pinaka-authentic na hadith, Sahih al-Bukhari, Volume 1, Hadith number 62. At saka Muatta, Imam Malik, page 360. Pagkatapos ay sinabi niya, huwag ninyong gawing sinasamba ang aking puntod. Source, Muatta, Imam Malik, page 65. Kagawian kasi ng mga kakristyanuhan at saka mga Hudyo na ang puntod ng kanilang mga banal, mga santo, mga propeta ay tinatayuan ng templo, tinatayuan ng simbahan, tinatayuan ng dasalan at doon sila nagdarasal. Kaya ito ang kanyang babala. Sinabi niya na sumpain ng Allah ang mga Hudyo at mga Kristiyano dahil sa ginagawa nilang mga lugar ng dasalan ang mga puntod na mga propeta. At sinabi pa niya, huwag ninyong gawing sinasamba ang aking puntod. Pagkatapos, ay inihandog niya ang kanyang sarili. Ini-offer niya ang kanyang sarili sa mga tao. At inanyayahan ang mga tao na pagbayaran ang anumang mga pasakit na kanyang naipataw sa kanila sa pamagitan ng pagsasabi niya ng ganito, anya, siya na aking nalatigo ang kanyang likod, ay inihahandog ko sa kanya ang aking likod upang may paghiganti ang kanyang sarili sa akin. Siya na aking nalapastangan ang kanyang dangal, ay hito ako na iniaalay ang aking dangal upang may paghiganti niya ang kanyang sarili. Pagkatapos, ay bumaba siya at isinagawa ang salatud duhur, prayer sa tanghali. Muli ay bumalik siya sa pulpito pagkatapos ng prayer at umupo rito. Itiniloy niya ang nauna niyang talumpati tungkol sa samaan ng loob at iba pang mga bagay. Pagkatapos ay nagsalita ang isang
lalaki. Anang lalaki. Nakautang po kayo sa akin ng 3 dirham. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Fadal, bayaran mo sa kanya ang pera." Nagpatuloy siya sa pagsasabing, "Binabalaan ko kayo na maging mabuti sa mga al-ansar." Ang mga tumulong, yung mga taga-Madina, yung mga lokal na taga-Madina na tumulong sa mga taga-Makkah nung ang taga-Makkah lumipat sa Madina, ang tumulong sa kanila yung mga lokal, ang tawag sa kanila mga al-ansar. Tumulong. Ulitin. Binabalaan ko kayo na maging mabuti sa mga al-ansar. Sila ay aking pamilya at sa kanila ay aking natagpuan ang kanlungan. Buong mapananaligang nalinisan nila ang kanilang mga sarili sa responsibilidad na dumating sa kanila, at ngayon ang nalalabi ay ang kung anong nakaatang sa inyo na gawin. Dapat lamang ninyong kilalanin at pahalagahan ng lubos ang pabor na kanilang ipinamalas, at dapat na huwag pansinin ang kanilang mga kakulangan. Ibig sabihin, huwag ninyong pansinin yung kanilang mga kahinaan. Ang tutukan yung mga kabutihan na kanilang nagawa. Sa isa pang salaysay ay ganito ang kanyang sabi, "Ang bilang ng mga mananampalataya ay darami, ngunit ang bilang ng mga al-ansar ay papaliit, hanggang sa sila sa mga tao ay wari baga asin sa pagkain. Kung kaya't sino man sa inyo ang makahawak ng isang tungkuling responsibilidad at sapat ng malakas upang gumawa ng pinsala o mabuti sa mga tao, ay dapat niyang kilalanin ng lubos at pahalagahan ang pabor na ipinamalas ng mga tagapagtulong na ito, at huwag titingnan ang kanilang mga kakulangan." Source natin, Sahih Al-Bukhari, Volume 1, Hadith number 536. At sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ang Allah na dakila ay nagbigay sa isa niyang alipin ng pagkakataon na mamili sa pagitan ng anumang nanaisin niya sa mga pagpapala ng Allah sa mundong ito at sa kung anong kanyang ipinagkait rito sa mundo. Ngunit mas pinili nito ang huli." Ibig sabihin ay pinapili ng Allah ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagitan ng mga pagpapala sa mundong ito at ng mga gantimpala sa kabilang buhay, ay mas pinili ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kabilang buhay. Sinabi ni Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, pagkarinig dito ay umiyak si Abu Bakar radiyallahu anhu at nagsabi ito ng paganito, "Iniaalay namin ang aming mga ama at mga ina para sa iyo." Nagtaka kami kung bakit nasabi ni Abu Bakar ang gayong bagay. Sinabi ng mga tao, "Tingnan ninyo ang matandang lalaki na iyan. Ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsasabi patungkol sa isang alipin ng Allah na pinagkalooban ng karapatan sa pagitan ng mga pinakamainam na yaman sa mundong ito at ng pagpapala ng Allah sa kabilang buhay. Ngunit sinabi niyang, iniaalay namin ang aming mga ama at mga ina para sa iyo." Sa bandang huli, na namin naunawaan kung anong kanyang ibig sabihin. Ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ang alipin na pinagsabihang mamili. Kinilala rin namin
na si Abu Bakar ang pinakamaalam sa amin. Mishkat al-Masabi, Volume 2, page 546. Ibig sabihin, si Abu Bakar lang ang nakaintindi dun sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya lang ang nakaintindi na siya ay namamaalam na siya ay malapit ng mamayapa. Kaya niya nasabi yung sinabi niya. Pagkatapos ay sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ang kaibigan na pinakapanatag ang nadarama ko kapag kasama ko siya ay si Abu Bakar. Kung makikipagkaibigan ako sa sino man ng liban pa sa Allah, ay nanaisin ko si Abu Bakar na aking kaibigang dibdib. Sahih al-Bukhari, Volume 1, Hadith number 22, Hadith number 429, Hadith number 449, Hadith Volume 2, Hadith 638. Punto numero 5. 4 na araw bago ang kanyang pagyao. Nang Huwebes, 4 na araw bago ang pagyao ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ay sinabi niya sa mga tao, bagamat siya ay nahihirapan sa matinding hapdi, sinabi niya ang paganito, halika kayo rito. Ipapasulat ko sa inyo ang isang bagay upang kailanman ay hindi kayo magkakamali. Pagkarinig dito ay nagsabi si Umar bin Al-Khattab radiyallahu an, ang propeta ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagdurusa sa matinding sakit at taglay ninyo ang Quran sa inyo. Ang aklat ng Allah ay sapat sa inyo. Ang iba, magkagayon pa man, ay gustong maisagawa ang isusulat. Nang marinig sila ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinagtatalunan ito, ay ipinag-utos niya sa kanila na magsipag-alis at iwanan siyang mag-isa. Source natin, authentic na hadith, Sahih al-Bukhari, Volume 2, Hadith number 637. Nang araw na iyan ay inihabili ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang 3 bagay. Una, number 1, ang mga Hudyo, mga Kristiyano, at mga mushrik, mga idolater, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, ay dapat na paalisin sa Arabia. Pangalawa, nahabilin. Inihabilin niya na ang mga delegasyon ay dapat na parangalan at asikasuhin sa paraan na katulad ng sa kaniyang kinagawiang gawin. Patungkol sa pangatlo, sinabi na nagsalaysay na nakalibutan ito. Pwedeng tungkol sa pagsunod sa banal na aklat at sa sunnah. Maaring ang natamo at ang pagkilos ng hukbo ni Usama, o pwedeng ang pagsasagawa ng mga sala at ang pagiging mapagtuon sa mga alipin. Sa kabila ng bahid ng karamdaman at pagdurusa sa sakit, ay pinangunahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng sala hanggang sa Huwebes. 4 na araw bago siya yumao. Sa araw na iyan ay pinamunuan niya, nag-imam siya, pinamunuan niya ang Salatul Maghrib at binasa niya ang Wal Mursalati Urfa, chapter 77, verse 1 ng Quran. Sumpa man sa mga hangin na ipinadadalang sunod-sunod. Sa gabi, ay lubha siyang nagkasakit na di niya
mapaglabanan ang hapdi ng sakit o di makalabas para pumasok sa masjid. Hirap na siya. Sinabi ni Aisha, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagtanong, nakapagsala na ba ang mga tao? Hindi pa sila. Hinihintay ka nila. Maglagay ng tubig sa hugasan, utos niya. Ginawa namin ang kung anong kanyang utos. Kaya't naghugas siya at gustong tumayo, ngunit nahilo siya. Nang magkamalay siya ay nagtanong muli, nakapagsala na ba ang mga tao? Allahu Akbar. Napakahalaga sa kanya ang sala. Kahit mahilo-hilo na siya sa hirap ng kanyang sakit, ang nasa isip pa rin niya, nakapagsala ba ang mga tao? Allahu Akbar. Pagkatapos, ay ganun ding mga pangyayari ang naganap paulit-ulit sa pangalawa at sa pangatlong beses mula sa oras na maghugas siya hanggang sa mahilo siya pagkatapos ng kanyang mga tangka na tumayo. Kung kaya't ipinasabi nila kay Abu Bakar na pamunuan nito mismo ang sala. Ibig sabihin si Abu Bakar ang mag-iimam. Pagkatapos ay pinamunuan ni Abu Bakar ang sala sa mga araw na yaun. Authentic po na hadith, source natin, Sahih Al-Bukhari, Volume 1, hadith number 99. Yaun ay binubuo ng 17 na sala sa panahong buhay pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 o 4 na beses na kinausap ni Aisha ang propeta sallallahu alaihi wasallam na i-exempt si Abu Bakar sa pag-iimam sa sala, kundi ay magagalit ang mga tao sa kanya. Ngunit tumutol ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabi siya ng paganito, kayo, ibig sabihin kayo na kababaihan, kayo ay tulad ng kababaihang nagtangkang tuksuin si Yusuf sa kaimuralan. Ipaabot ang aking kahilingan kay Abu Bakar para pamunuan ang sala. Punto numero 6. Isang araw o dalawa bago ang kanyang pagyaw. Nang Sabado o Linggo, pakiramdam ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay malakas na, gumaling na para isagawa ang sala. Kaya't lumabas siya nang nakahilig sa 2 lalaki upang isagawa ang salatud duhur. Si Abu Bakar na sa mga sandaling yaun ay akma ng mag-imam ay umatras pagkakita sa propeta sallallahu alaihi wasallam na parating. Ngunit sininyasan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam na manatili sa kinatatayuan at nagsabi siyang, ilagay ninyo ako sa kanyang tabi. Ibig sabihin, patayuin ninyo ako sa tabi ni Abu Bakar. Ipinwestiyon nila siya, pinatayo nila siya sa kaliwang tagiliran ni Abu Bakar. Nag-imam ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sumunod sa kanya si Abu Bakar radhiyallahu an at nilalakasan nito ni Abu Bakar ang boses sa bawat Allahu Akbar na bigkasin ng propeta sallallahu alaihi wasallam para marinig ng mga tao ng buong linaw. Punto numero 7. Isang araw bago siya pumayapa. Nang araw ng Linggo, isang araw bago siya namayapa, ay pinalaya ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga alipin, ibinigay na sadakah, charity, ang pag-aari niyang 7 dinar, at ibinigay niya ang kanyang mga sandata bilang regalo sa kamusliman.
Kung kaya't, nang sumapit ang gabi, ay kinailangan ni Aisha na manghiram ng langis sa kanyang kapitbahay para pailawin ang kanyang lampara. Maging ang kanyang baluti ibig sabihin armor, maging ang kanyang baluti, armor ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakasanla sa isang Hudyo bilang seguridad sa halagang 30 sa ng barley. Punto numero 8. Ang kanyang huling araw. Sa salaysay ni Anas bin Malik radhiyallahu an ay sinabi niya, habang ang mga Muslim ay nagsasagawa ng Salatul Fajr ng Lunes sa pag-iimam ni Abu Bakar, ay namangha sila sa pagkakita sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na itinaas ang kortina sa silid ni Aisha. Tiningnan niya sila habang sila ay mga nagdarasal ng maayos ang pagkakahanay at buong lugod ng umiti. Pagkakita sa kanya ay umatras si Abu Bakar para umanib sa mga hilira at magbigay ng daan sa kanya upang mag-imam sa sala sa pag-aakala nito na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay lumabas upang magsala. Sinabi ni Anas na ang mga Muslim na nagdarasal ay tuwang-tuwa na halos magkanda galak sila ng buong sidhi sa kanilang mga pagdarasal. Ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsinyas sa kanila na ituloy ang kanilang sala, pumasok sa silid at ibinaba ang kortina. Authentic na hadith po, Sahih al-Bukhari, Volume 2, hadith number 640. Ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay hindi na umabot pa sa sumunod na oras ng sala. Hindi na siya umabot pa sa salatud duhur, sala ng tanghali. Sa araw ay ipinatawag ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Fatima, kanyang anak. At sinabihan niya ito ng isang bagay sa palihim na boses na nagpaiyak dito. Pagkatapos ay binulungan niya ito ng isang bagay na nagpatawa rito. Nagtanong si Aisha kay Fatima radhiyallahu anha pagkatapos ng pagyao ng propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pag-iyak at pagtawa na kung alin ay tumugon si Fatima radhiyallahu anha ng paganito. Anya, ang una ay sinabi niya sa akin na hindi na siya gagaling pa sa kanyang sakit at umiyak ako. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin na ako ang kauna-unahan sa kanyang pamilya na susunod sa kanya, kung kaya't tumawa ako. Authentic po na hadith, Sahih al-Bukhari, Volume 2, hadith number 638. Iniabot ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Fatima ang magandang balita na siya ang magiging reyna ng lahat ng kababaihan sa mundo. Rahmatul lil alamin. Volume 1, page 282. Source natin. Nasaksihan ni Fatima ang matinding hapdi na dinanas ng kanyang ama. Kaya't nasabi niya ang paganito, anong tinding hapdi ang kinalalagyan sa aking ama? Sa ganitong mga salita ay nagwika ang propeta sallallahu alaihi wasallam, anya, hindi na siya magdurusa pa pagkatapos ng araw na ito
Sahih Al-Bukhari, Volume 2, 641. Volume 2, hadith number 641. Ibig sabihin, huwag kang mabahala anak, pagkatapos ng araw na ito, mamamahinga na ang iyong ama. Ulitin natin yung hadith. Hindi na siya magdurusa pa pagkatapos ng araw na ito. Hiniling niya na sina Al-Hasan at Al-Husayn, mga apo niya, ay dalhin sa kanya. Hinalikan niya sila at itinagubilin. Napakaingatan sila. Hiniling niya na makita ang kanyang mga ginang, yung kanyang mga misis. Dinala sila sa kanya, pinangaralan niya sila, at pinagsabihan sila na alalahanin ang Allah. Tumindi ng husto ang hapdi na ang bakas ng lason na kanyang natamo sa Khaybar ay lumantad. Ito ay napakahapdi na nasabi niya kay Aisha ang paganituan niya. Nararamdaman ko pa ang mahapding epekto ng pagkain na yaon na aking natikman sa Khaybar. Nadarama ako na wari baga papalapit na ang kamatayan. Source natin, Sahih Al-Bukhari, Volume 2, hadith number 637. Pinag-utusan niya ang mga tao na isagawa ang mga sala at maging mapag-alang-alang sa mga alipin. Inulit niya ito maraming beses. Sahih Al-Bukhari, Volume 2, hadith number 637. Punto numero 9. Ang huling hininga ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nang magsimula na ang mga hapdi ng kamatayan, ay pinasandal ni Aisha ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Nakagawiang sabihin ni Aisha ang paganito, anya. Isa sa mga pagpapala ng Allah sa akin ay ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay namayapa sa aking bahay habang ako ay buhay pa. Namayapa siya sa pagitan ng aking dibdib at liig habang siya ay nakasandal sa akin. Pinaghalo ng Allah ang kanyang laway at ng akin sa kanyang kamatayan. Dahil si Abdurrahman na anak ni Abu Bakar ay pumasok nang may siwak sa kanyang kamay. Siwak. Para sa mga non-Muslim listener, siwak. Yung panglinis ng ngipin, parang toothbrush na kahoy na maliit. Inililinis ang ngipin, siwak ang tawag roon. Ulitin natin. Dahil sa si Abdurrahman na anak ni Abu Bakar ay pumasok nang may siwak sa kanyang kamay. Habang pinasasandal ko ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam sa akin. Napansin ko na nakatingin siya sa siwak. Kaya tinanong ko siya dahil alam kong gusto niya yun. Gusto mo bang kunin ko yun para sa iyo? Tumango siya sa pagsang-ayon. Kinuha ko yun at ibinigay yun sa kanya. Sa dahilang napakatigas yun para sa kanya, ay tinanong ko siya, gusto mong palambutin ko yun para sa iyo? Tumango siya sa pagsang-ayon, kung kaya't pinalambot ko yun sa aking laway at pinadaan niya ito sa kanyang mga ngipin. Sa isa pang salaysay ay ganito ang pagkakasabi, kaya't sinipilyohan niya ang kanyang mga ngipin sa abot ng kanyang makakayanan, may lalagyan ng tubig sa abot ng kanyang kamay ng may lamang tubig. Inilublob niya rito ang kanyang kamay at ipinunas ito sa kanyang mukha at nagsabing, La ilaha illallah.
Inna lil mauti sakarat. Walang Diyos maliban sa Allah. Katotohanan, kasama ng kamatayan ang matinding mga paghihirap. Sahih Al-Bukhari, Volume 2, Hadith number 640. Kaagad pagkatapos ng kanyang siwak, pagkatapos ng sipilyuhin ang kanyang ngipin, kaagad pagkatapos ng kanyang siwak sa pagsisipilyo, ay itinaas niya ang kanyang kamay. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itinaas niya ang kanyang kamay o kanyang daliri, tumingala sa kisame, at iginalaw ang kanyang mga labi. Kaya't pinakinggan siya ni Aisha. Pinakinggan ni Aisha ang kanyang mga binibigkas. Narinig siya ni Aisha na nagsasabi ng paganito, malapit-lapit na pakahulugan. 10 ng mga yaong pinagkalooban mo ng iyong pagpapala. 10, ibig sabihin kasama. Klasikal na Tagalog. Kasama ng mga yaong pinagkalooban mo. Ibig sabihin ng mo, Panginoong Allah. Ina-address niya ang Panginoong Allah. Habang siya nakatingala sa kisame, nakataas ang intuturo, katatapos niya magbras ng ngipin. Ulitin natin, sinabi niya, 10 ng mga yaong pinagkalooban mo ng iyong pagpapala, kasama ng mga propeta at ng mga matatapat. Matatapat, yung mga tinatawag na as-siddiqin. Kasama ng mga propeta at ng mga matatapat, ng mga martir at ng mga gumagawa ng mabuti. O Allah, patawarin mo ako at kahabagan mo ako at isama mo ako sa samahan sa kataas-taasan. Source natin, Sahih Al-Bukhari, Volume 2, Hadith number 638 hanggang 641. Pagkatapos sa pagipagitan ay binigkas niya ang mga salitang ito. Pinakikinggan pa rin ni Aisha. Binigkas niya ang mga salitang ito. Ang kapuri-puring samahan sa kataas-taasan. Sa Allah tayo bumabaling at sa Kanya tayo ay nagbabalik para sa saklolo at huling hantungan. Ang pangyayaring ito, mga kapatid, ay naganap sa ikaitaasan ng umaga ng Lunes. Umaga po ng Lunes. Ang 12 ng Rabiul Awal. Rabiul Awal 12 po. Sa 11 taon ng Al-Hijra. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay 63 taong gulang at 4 na araw nang siya ay yumao. Allahu Akbar. Napakaganda ng ating kwento. Ano po? Source po ng ating ginamit ngayon, reference ng ating ginamit na kaalaman ngayon sa ating ikinuwento sa inyo ay ang award winner. King Faisal Award winner po na aklat na ang pamagat ay Ar-Rahiqul Maktum, pages 471 hanggang 479. At hanggang dito na lamang po. Sana po nakapulutan natin ng mahalagang punto itong ating tinalakay tungkol sa pagyao ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muli po pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.